ay nakita natin ngayon ang epekto ng pagtanggal sa budget ng ilang mga napakahalagang sangay ng gobyerno na kinatay-katay ang budget nila sa loob ng Kongreso. Ngayon po ay pinatigil na ng National Commission for the Indigenous People ang pagbibigay ng scholarship support sa mga katutubong kabataan na gusto makapag-aral ng kolehiyo mula sa iba't ibang tribo sa buong bansa. Wala na pong scholarship support and subsidy na manggagaling sa NCIP. Ayan. At ganoon na rin po ang mangyayari sa Commission on Higher Education na pabagsak na rin po ang kanilang mga scholarship support subsidy dahil nga po mahigit 60 billion pesos ng budget supposedly for sector of education, lalo na sa pampublikong edukasyon, ay tinanggal din po at ginamit sa ibang kapakanan na hindi naman makabuluhan sa mamamayan, lalo na itong pagbubuo nila ng pork barrel nila at ayuda here, ayuda there, political bribery fund. Ayun. Kaya natin po itong naging pahayag ni Pangulong Marcos Jr., ni Bongbong Marcos Jr., na minamanduan niya si Department of Health Secretary, si Ted Herbosa. Please, nakaredy ka, Eric, ang dalawa na multicab, 3 tricycle para kay Sundalong Kanin na mag-rally sa EDSA at 2 padyak. Naghahamon sila ng rally sa EDSA daw. Kokontrahin nila ang paglulunsad ng 2 milyong Pilipino na sumama ang kapatiran ng Iglesia ni Cristo at sumama ang sambayan ng Pilipino noong January 13 in the actual rally area sa Quirino Grandstand at sa Lunita Park area and the vicinity road. Punong-puno at nag-uumapaw po ang tao na sumama doon sa tinatawag nating Day of Righteous Indignation of the People. Kaya yan pong title natin, Makatarungang Pagkagalit ng mga Mamamayang Pilipino ang idinaos na National Rally for Peace. Righteous Indignation of the People. Yan. So bibigyan natin yan ng editorial point of view mamaya. 3 ang headline natin sa ating Talakayang Bayan ngayon sa oras na ito. Una, nabulgar na po na it was indeed Mr. Marcos Jr. ang gustong tanggalan pala ng PhilHealth subsidy for insurance and support ang mga mamamayang Pilipinong mahihirap na hindi kayang magpagamot at magpa-ospital ng kanilang mga mahal sa buhay na may sakit o nagkakasakit. At ito ay naibulgar ngayong araw dahil inatusan ni Marcos Jr. ang kanyang health secretary na si Secretary Ted Herbosa na pasiguruhin daw na mananatiling maayos ang serbisyo ng PhilHealth bagamat ito ay zero budget for 2025 sa budget na ipinasa at pinirmahan ni Marcos Jr. Kung hindi ba naman kulukoy at wala sa hustong pag-iisip talaga itong Marcos Jr., mantakin mo nag-submit sila ng NEP, National Expenditures Plan. Yan po ang budget call nila na sinasubmit sa Kongreso para i-deliberate at ipasa ng Kongreso. Take note na i-deliberate at ipapasa ng Kongreso, pero hindi. So the power of the Congress as the power of the purse is only to review, deliberate, and approve to make it as a law para maaprubahan ng presidente ang budget na sinusumite. Ang isinusumiting budget ng Executive Department, tinatawag po yan na NEP, National Expenditures Program or National Expenditures Plan. Nandun po nakapaloob na mayroong 72 point something billion pesos na subsidy for PhilHealth sapagkat mandatory po ito sa ilalim ng Universal Healthcare Law na nag-i-include ng services of PhilHealth ay magkakaroon ng pondo na manggagaling sa nakolektang buwis ng sin taxes. Ang sin taxes po ay na ipinapataw ng gobyerno sa mga produkto ng alak, mga inuming nakakalasing, sigarilyo, at mga kahalintulad po ng mga produkto. And mandatory, dapat may porsyon yan na every year ay ilalaan ng gobyerno para sa pagkakaroon ng subsidy support. Ano man ang kalagayan ng PhilHealth, kinakailangang bigyan ng subsidy budget ang PhilHealth para mapasiguro po ang tuloy-tuloy na pagtatanggap ng mga insurance support and services na nararapat na maibigay sa mga mahihirap na pamilyang Pilipino nagkakasakit at nangangailangan ng health insurance support services. Itong kulukoy na presidente na si Marcos Jr.,
wala talaga sa hustong pag-iisip. Tinanggal ito sa Kongreso. Ang lola ninyong Grace po na nagmamagaling na ang kanyang anak pala itatakbo sa party list, ginamit pa ang pangalan ni Fernando Poe Jr. ni FPJ para makalusot sa party list, nakiayon din sa ayuda here, ayuda there na bulok style na political bribery fund ang nag-sponsor na tanggalan ng budget ang PhilHealth para sa subsidy nito. Pinalakpakan pa ng Kongreso, pinirmahan pa ni Marcos. Di kulukoy. Ano nang nangyari doon sa mandatory na isinasaad sa batas sa Universal Healthcare Law na dapat makakatanggap ng inilalaan na pundong subsidy o subsidy fund ang PhilHealth every year mula po sa mga buwis na nakukolekta doon sa tinatawag na sin taxes. No? Okay, klaro tayo ha, mga kababayan. So, instead na i-veto ni Marcos yun, yung pakana nila Grace Poe, nila Chis Escudero, tandaan niyo po mga pangalan nitong mga may utang na pananagutan sa kanila, lalo na sa PhilHealth, no? At nito nila Martin Romualdez at ng grupo niya, kaya siguro dapat lang mag-resign yan si Saldico, no? Kasi wala naman siyang nararapat na mabuting damdamin sa kapakanan at kabutihan ng mamamayang Pilipino when he was the Committee on Appropriations Chairperson. So, marapat lang na lumaya siya sa kanyang kapangyarihan dyan, sa komitiba na yan, pati si Martin Romualdez, at ang mga inutil at mga mandarambong na mga politikong kaanib nila. Okay? So, tinanggal ng House of Representatives, ng bicameral, ng Senado at ng House, ang version na yon na naglalaan ng almost 72 billion pesos na suportang budget para po sa pagpapasiguro na maserbisyuhan ng PhilHealth at madagdagan pa ang benepisyo at suporta para po magkaroon ng pagkaagapay o pagkakaroon ng tulong na hindi naman masobrang-sobrang malunod sa mga bayarin sa gamot at pagpapaospital ang mga mahihirap na pamilyang Pilipino. Kaya nga may PhilHealth subsidy for hospitalization and medicine, no? At mga sakit na na-identify. Ngayon, instead na ang gawin ni Mr. Marcos po, mga kababayan, ito ay kanyang ibalik ang subsidy ng mga alipores nila Martin Romualdez at Chis Escudero at nila Grace po, pinabayaan niya. So sino ang may pananagutan dito? Tapos magmamakaawa siya sa kanyang pag-utos kay Secretary of Health Ted Herbosa na pakiayos na hindi mapektuhan ang services ng PhilHealth. Bagamat yan ay nagkaroon ng zero budget mula sa naipasa na budget 2025. Di kulukoy. Sino ang presidente ngayon? Si Martin Romualdez, hindi si Marcos. Sapagkat ang nagdidikta sa budget, the president when it comes to budget and services is not Marcos Jr. It's Martin Romualdez na nagdidikta, nagtatakda kung ano ang gagamitin na pondo at magkano at ano ang ilalaan at sino ang tatanggalan ng pondo. Di ba katawa-tawa? Nakakagalit yan. Kaya marapat lang na magalit at magkaroon ng peace rally nationwide na umabot sa 2 milyon ang nag-participate noong January 13 noong nakaraang Lunes, sapagkat yan po ay nararapat na tinatawag nating righteous indignation of the people against the bankruptcy of this government and the incompetent leadership na walang kaabog-abog sa kabutihan ng taong bayan. Ang kanilang mga ginagawa, puro kapalpakan at mga maruruming laro sa politika. Ikaw ang presidente, hindi mo kayang ibalik ang pondo na nararapat na isanabmit nga ninyo sa National Expenditures Plan o National Expenditures Program or NEP na ipinasa dapat yan ng Kongreso sapagkat yan ay pinag-aralan na ng Budget Committee na binuo ng presidente. Hindi nila nirespeto yan, mga kababayan. Tinanggalan ng budget, zero talaga ang PhilHealth at tuwang-tuwa pa ang Lola Grace po nyo. So dapat kung may mga reseta kayo at may mga bayarin sa ospital na hindi makalabas ang mga mahal natin sa buhay sa pagpaparelease sa kanilang mga pasyente dahil walang substantial or nararapat na subsidy from PhilHealth, buligligin natin ang Lola Grace po ninyo, no? At siya ang pabayarin natin ng mga bayarin sa ospital, no? Na siya ang nagpatanggal ng PhilHealth budget na ito na subsidy na almost 72 billion. So klarong-klaro po ang pananagutang kriminal nila dito. The neglect for the health services that are much needed by the people, lalo na po ang mga mahihirap na pamilyang Pilipino
na umaabot sa ilang milyong pamilya ito na hindi makaagapay sa napakamahal at sobrang taas na mga singilin sa gamot at pagpapagamot at bayarin sa ospital sa kanilang pagkakasakit, ang pag-neglect at ang pagwawalang bahala dyan is a criminal negligence ang tawag dyan. Kaya nararapat yan na ikondina ng tao, ng mamamayan, at yan ay dapat i-call out kay Marcos Jr. And that was the purpose, indeed, kung bakit nagkaroon ng National Rally for Peace. Sapagkat hindi yan inuuna at tinatupag ng matino at maayos ng gobyerno ni Marcos ang ganyang mga napakahalaga at sobrang importante na mga issue patungkol sa mga problemang malulubha ng pagkakulang at pagkawala ng mga batayang serbisyo, panglipunan, pang-edukasyon, pangkabuhayan, pangkalusugan, kagaya ng nangyari sa PhilHealth.